at inyong kamtan ang langit na kaharian, pamana ng amang mahal. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo. At paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroroon na ako at may paghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko." Sinabi sa kanya ni Tomas, "Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan?" Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay ang pagdiriwang ng misa para sa mga yumaong Kristiyano, para sa mga kaanak natin, mga kakilala natin na mga namatay na. Sabihin niyo nga po sa katabi ninyo, mamamatay ka rin. Di kayo naniniwala? Okay. Ayaw at sa gusto nyo, lahat tayo mamamatay. Kaya nga maganda po, no? Hindi ko alam kung nakadalaw na ba kayo sa puntod o sa mga kolumbari, kung saan nandoon yung mga labi, no? Mga buto na lang o kaya mga abo na lang ng mga dating kasama natin sa mundong ito, mga dating kasama natin sa kasiyahan, kasama natin sa kalungkutan, kasama natin sa inuman, kasama natin sa kagalaan. Masayang masaya pa tayo kasama sila noon. Ngayon, nandito ka, sila nandoon na. At ang misangang ito ay para sa mga yumao nating mga mahal sa buhay. Sabi ni Kristo, doon sa tahanan ng kanyang Ama, maraming silid. At mauna siya. Paano bang nauna? Kung babalikan natin ang kwento ng mahal na araw, si Kristo ay namatay. Pero muli siyang nabuhay. Bago pa nangyari ito, sinabi niya na sa kanyang mga alagad, mauuna siya doon sa langit, doon sa lugar na yon. Maraming silid at ipaghahanda niya ang bawat isa sa atin ng silid. So yung iba na naayos ng silid, namatay na. Sabihin niyo nga po, kamatayan. Sa Ingles, ang kamatayan ay death.
So tingnan natin mula sa salitang death. Spell death. D-E-A-T-H. Death. Mukhang wala yung yan. Letter D. Ano ba ang kamatayan? Ano ba ang death? Ang death ay doorway o passage o daan. Hindi ka makakapunta sa langit. Kung tutuusin, hindi ka rin makakapunta sa impyerno nang hindi ka namamatay. Yan ang tanging daan. Yan ang tanging proseso. Yan ang tanging paraan. Hindi ko alam, no? Kasi siyempre, no? Sa pananampalataya natin, bahagi ito, no, na atin pong niyayakap. May dalawang lugar na pupuntahan ng tao pagkatapos ng buhay niya sa mundong ito. So, ibig sabihin, may buhay dito, may susunod pang buhay. Yun yung tinatawag nating sa kabilang buhay. Kaya nga kapag pumikit na ang mga man natin, nanigas na ang mga katawan natin, ang sinasabi, sumakabilang buhay na siya. Lahat ng kung ano mang meron tayo, iiwan yan. So, pero sa kabilang buhay tayo. Yun yung paraan. Pero yun nga lang, marami sa atin, takot kapag pinag-uusapan ang kamatayan. Ayaw niyo bang makita ang Diyos? Kung ayaw niyo makita ang Diyos, anong silbi ng pagsisimba natin? Ba't pa tayo nagdadasal dito? Ayaw pala natin makita ang Diyos. Kaya sana po, tinusubukan natin, magkaroon tayo ng yung mindset natin, yung pag-iisip, yung pananaw natin tungkol sa kamatayan. Hindi dapat katakutan, kundi pinaghahandaan. Ngayon pa lang, paghandaan mo na. Ngayon pa lang, magpa-picture ka na ng maganda. Kasi yung mga kaanak mo, kung ano-anong picture ang hahanapin yan, no? Ngayon pa lang, bumili ka na ng damit kung kaya mo. Kasi baka mamaya ipasuot sa'yo, ukay-ukay pa rin. Huwag masyadong mahal. Kasi pupunitin lang din yung likod niyan. Di ba? Nasubukan niyo bang, ano ba, pag isa mga namatayan, tabi-tabi po, no? Di ba? Aasikasuhin mo yun. Yung damit, yung suot. Nahihirapan kang mag-decide pa pag nandoon na eh. Ay, ganun, nung namatay yung father ko, nung 2000, no, sino mag-aasikas? Pipili ka pa nung kabaong. Practicality, magkano po ba ito? Magkano po ba yun? Di ba? May ganun. So, siyempre, iyang-hiya ka naman. Ito lang ba ang hihigaan niya? Consider mo din, may pera ba ako? May ganyan. Pero yun yung reality. Paghandaan mo, ha? Doorway yan, ha? Paghandaan mo. Proseso yan. Next letter ay letter E. Ang E ay eternal life. Habang buhay. Dito, hindi tayo habang buhay sa mundong ito. Pagkatapos ito, yun yung habang buhay. Yun nga lang, saan tayo maghahabang buhay? Sa walang hanggang paghihirap o sa walang hanggang sa kalangitan? Pero sinabi na ni Kristo, mayroong langit, may silid na inihahanda para sa atin. Doon sa impyerno, wala nang silid. Hindi na kailangan ng silid. Kasi talagang kung makakatakas ka sa impyerno, tatakas ka sa tindi ng pagpapahirap at wala kang matataguan. Pero once na mapunta ka dyan, wala nang alisan yan. Pag napunta tayo sa impyerno, magsisi ka man sa impyerno, tapos na ang pagsisisi. Kaya, letter A, next letter natin sa death o kamatayan, letter A, awakening. Yung mamulat tayo.
Hindi ko alam kasi kaya nga sabi ko, naniniwala ba kayo? Kasi hanggat hindi tayo naniniwala dito sa kamatayan na ito, hindi tayo nagbabago ng ating pananaw. Hindi tayo nagbabago ng ating pag-iisip. Yung reality, di ba? O pumunta ka ng sementeryo, ayan. Yung reality na kahit gaano ka kayaman, yun lang naman ang kailangan mo. Doon ka lang ilalagay. Aanin mo yung 1 hektarya na mabubulok lang yung katawan mo. Aanin mo yung napakalaking mausoleo kung ilalagay ka lang naman sa garapon. Di ba? Mamaya, yung mga kaanak ninyo, bibisitahin nyo dito sa ilalim na ito. Ang ilalim kasi nito, yung columbarium. Diyan nakalagak yung mga labi ng mga namatay na taga dito, no? Sa gagalangin o mga kapamilya ninyo. Di ba, yun lang kailangan mo. Di ko alam, magkano ninyong na-purchase yan. No? Pero di ba, kahit gaano kakayaman, yun lang. Kaya, huwag mong tipirin ang buhay mo dito. O kaya, hindi man tipirin. Mas maganda sigurong huwag kang magdamot sa kung anong mayroon ka sa mundong ito na nabubuhay ka, huwag kang magdamot. Kasi yung masyadong balisa, masyadong problemadong tao, yan yung mas nagiging maramot, ayaw magbigay. Yan yung iba, sana mamatay na siya para mapasa amin na lahat ng kung ano siya. Pero yun mo yun. Ang isang reality din na nangyayari sa atin, di ba? Ngayong buhay ka, walang masabi sa iyong mabuti ang mga kasama mo. Pero pag namatay na, ang daming pabida. Ang daming gustong sabihin mabubuti tungkol sa iyo. Next letter ay T. At ano ang T? Time. Pag nagpupunta kayo sa puntod o sa sementeryo, di ba minsan may kanya-kanyang quote pa yan, di ba, no? May kanya-kanyang quote na nakalagay, no? Maganda ilagay doon lagi. Pag kayo, no, namatay, ilagay niyo doon sa lapida, di ba, no? Maganda yung mga salitang, ako ngayon, ikaw bukas. Di ba? Para mapaalalahanan lagi. Kasi ang daming nakakalimot. Pag inililibing na, pag dinala sa simbahan, iyak nang iyak ko. Pag nailibing na, ano yung binili nung namatay? So, sa ilang taon ninyong pabalik-balik, nagawa mo ba kami na po ang bahala dito, kami na ang bahala. Ano na nangyari? Sabihin niyo nga sa katabi niyo, may oras ka rin. Di ba? Yan, lagi kayong ganyan, no? Bahala, may oras ka din. Pwedeng bata, pwedeng matanda. Pero may oras ang bawat isa sa atin dito, may binigay na yan. Pero sikapin natin, yung oras na yan, gaya ng sinabi ni San Pablo, tandaan niyo po ha, walang anumang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Paghihirap, kahit nga kamatayan, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Pero tayo ang naghihiwalay ng ating sarili sa Diyos sa pamamagitan ng pananatili natin sa kasalanan. Kahit makasalanan tayo, mahal tayo ng Diyos. Kaya nga, pinaghahandaan ng Diyos, pinaghahandaan sa tulong ng kanyang anak na si Kristo, Panginoong Jesucristo, pinaghahandaan niya tayo. Kasi umaasa siya na habang buhay pa tayo sa mundong ito, may oras pa tayo para ituwid ang ating mga pagkakamali. Huwag mong hintayin magpantay ang iyong mga paa kasi wala na yan. Last letter, letter H. At ang H ay
humility, pagpapakumbaba. Tao tayo. Tao lang tayo. Ang Diyos ay Diyos. Huwag tayong umastang makakapantay natin ng Diyos o magiging Diyos tayo. Magpatuloy tayong nagpapakumbaba sa ating kapwa at lalo tigit sa Diyos. Dahil ang nagpapakumbaba, ang nagpapakababa, itinataas hanggang makarating doon sa langit. So wag nating katakutan ang kamatayan, kundi paghandaan natin. At habang naririto tayo, enjoy life. Celebrate life. Ito mga nasa harapan, enjoy nyo na ha. Ngay, kayo yun. Huwag na kayong lumingon ha. Enjoy nyo na ang buhay ha. At ma-excite tayo, no? Ma-excite tayo na sana, no? Magkita tayo. Sana makita natin ang Diyos. Ang katakutan natin ay kung makikita tayo sa impyerno. Wag naman sana. Kaya wag nating sayangin ang buhay natin sa mundong ito. Amen?